no, sa other passage, sa Luke and sa John, no, excited lang sila mo invite kang Ginoong Hesus because of the miracle na nakita nila, na nakita mo during the time na si Lazaro nabuhi, no? So tuwan ka excited sila, especially during the time na na-threat na ang ilang pride during that time because daghan na kayo nag-follow kang Ginoong Hesus, daghan na dili nakasimba dito sa ilang simbahan kay nagpunsisok naman ang tao sunod kang Ginoong Hesus. O yan, daghan na kayo mga Jewish, no, nga mga tao nga nagsunod na kang Ginoong Hesus. Why? Because of the wonderful works and marvelous works that the Lord Jesus Christ has done during the time. Katulad na ang permirong milagro sa kaning wedding banquet dito sa wedding of Cana, no? So katulad na sunod-sunod ang mga milagro during the time ng ginawa ni Ginoong Hesus. Muna ang mga Jewish, so ang mga high priest during the time, na-threaten sila, oy, dili pwede, nagkagamay man na rin sa atong dako nga simbahan, kay majority nagasunod naman yung tangana. And the last miracle, no, the latest miracle na himo ni Ginoong Hesus kay gibuhi niya si Lazarus, ipagawas niya sa luwon, kunya ang luwon na napansyon, and then siya, come out, Lazarus. Nakita sa mata, sa crowd, sa tanang tao, kung giunsan ni Ginoong Hesus pagpanaw si Lazarus. And one of the Pharisees, one of the high priests, considered high priest, invited him to dali, ato ta sa among balay, mga unta. Ano, so dili gyud actually nga kada bitaw, dili siguro actually nga kanang he has that heart of, he has that grateful heart during the time na iyang invite si Ginoong Hesus sa ilang balay nga mangaon, kun dili gusto siya bitikon si Ginoong Hesus. Because nagkasabot na ang mga high priest during the time na bitikon ginila kanang masayop sulti o aksyon si Ginoong Hesus kay gaplano na sila nga itaral na sa hukmanan. Kay kini nga tawhana threat ni sa atong pundo, threat na kay wala manimba kay nagsunod-sunod na aning tawhana. And usa sa pinaka excited kayo una-una ganun sa kababae na excited kaayo mo adto. Murag matawag nato siya, she was not actually invited, but only Jesus Christ was invited. Kung ang mga, we presume that the 12 apostles during the time invited po, kung ang mga taong nasunod-sunod na. Pero kini nga ba hindi siya invited? I-cast out gani ni siya sa katiling man, no, sa society kay sinners gani, branded nga sinners. So dili siya taita-iron kay makasasala siya, no? So pagkay maloy niya excited siya, uy na kasi Ginoong Hesus dito. So niato siya. Mura siya o kanang gitawag bitaw nga gate crusher. Dili invited, pero ni apil nisulod dito, nisulod. But nagdala-dala siya o fragrant oil, or in other word, perfume. No, perfume. Kung dito, isgotan na sa disco ganina, kung dito sa John chapter 12, pinakamahal na perfume. No? Pinakamahal na perfume. Kay the worth is considered 1 year salary. Compared, or ang balor sa perfume, i-compare ni sa 1 year salary. So panalitan kung ikaw na ka sa basic nga sahod karon nga 10,000 in 1 year, how much is that? So grabe ka mahala kayo nga perfume di ay. Grabe ka mahal. Kaya bisan pagbasahon na to sa Mark chapter 14 verse 3 and 4, mahal yun kayo nga klase ng perfume. No, dili lang ang Luke chapter 12 kanina ang nag-confirm, na kung dili even Mark nag-confirm. So, dili lang si Luke, si John, kung dili even Mark nag-confirm na dati gini kamahal kayo ni. And here comes Luke. Gisulat po ni Luke ng niyang. Unya, pag-abot dito sa balay, no, and stood at his feet behind him, weeping, and she began to wash his feet. Tanaw, take note. Kaya makita na to, ang example, the kind of worship that this woman, no, wala man po tayong ngalan, wala na yung woman, the good example of worship that this woman has showed us, sa iyang ipakita. Kung sa ginagtinunod na worship. Because many times, kuan kayo, kanang ang classes of worship,
nga naasa ito una-una, gamay na kayo, compared ani nga klase sa worship, nagipakita ani nga babae. So, shallow kayo atong pagsabot sa worship. But mind you, mga igsoon, kini nga klase sa worship, nagipakita nga, good example sa babae, atong mag-kids, karoon atong kaugalingon, kag-worship pagkita di as Ginoo. Amen? So, take note, sa pagsulod niya, nagstambay siya sa tila ni Ginoong Hesus, naghilaka. O ang iyang tears, gigamit niya sa paagi nga ihugas sa tiil. No? He uses his tears to wash the feet of Jesus. And he uses his hair to wipe the feet of Jesus. And he kept on kissing the feet of Jesus. And afterwards, he anointed the feet of Jesus with that kind, precious perfume. Kinsa sa ato, dili, nakahatag sa maong klase. It takes courage to worship Jesus Christ in this manner. Because some of us, makuntito na lang ta, maghatag ta sa atong tithes. Enough na, naka-worship na ta kang Lord. Nakasimba na ta, Domingo kada Domingo, naka-worship na ta kang Lord. But take note, this kind of worship has nothing to do with music. Hinay-hinay na ako maigsoon. This kind of worship that this woman, kini nga babae, ipakita niya sa tanang mga Kristiyano has nothing to do with music. But, nag-worship siya kang Ginoong Hesus. Naging gamit niya ang iyang mga luha na ihugas sa tingin ni Ginoong Hesus. Gigamit niya siguro ang taas kay niya nga buhok nga impahid. Human niya hugasis mga luha at tingin ni Ginoong Hesus, gigamit niya ang iyang buhok nga taas kayo. Aron mo'y, kay wala siya dala nga panyo, so mo'y iyang impahid. And he keeps on kissing the feet of Jesus. And he poured out the very costly, the very precious, the very valuable. Kita mga Igsoon. Do we have some valuable things, items in our lives? Pero kini nga babae, ang perfume is 1 year. Ang precious of perfume is compared to 1 year salary. Mahinungod pa mga tayo mausik ang perfume nato diya sa atong bag kay naaplihan nga baratuhon ra. Unsa pa kini nga ang balor isa. What is in the feet of Jesus? Hello? What is in the feet of Jesus? Unsay naa sa tiil ni Ginoong Hesus? Na kini nga babae walay undang nga sige kanok sa tiil ni Ginoong Hesus. And during the time si Ginoong Hesus gilakaw, gatiniil, dili simentado ang dalan abugon, dili susama karon. Kapwede na magalit ta, makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo, pero magsakay ta. Dili susama karon nga pwede na po magbaklay ta, pero ang atong gabaklayon simentado nga dalan. What about those times na maglakaw si Ginoong Hesus nga gabaklay ka tiniil? What is in the feet of Jesus? Nga kini nga babae stayed up, nagpabilin siyang magpundo sa tiilan ni Ginoong Hesus. And she is in a dress during the time because she's not invited sa okasyon. And that's why, ang yung nag-usa sa mga Pharisee, kinsa man nga babae?
ganang usik-usik. Ito, kibasa na ito. Kinsa ni ka babae, nabasa na ito sa John. Kinsa ni ka babae, ganang usik-usik, aning mahalon nga perfume. Nga, may pag-iyaning ibaligya, o ang halin ibahatag sa mga pobre. Sa gabasa ko ngayon sa John, sa Luke, sa John, sa Mark, na-discover na ko ngayon na si Simon Simon the leper is the father of Judas. Because Judas is the one, sa Mark, Judas is the one who told, nag-ingon na, giusik-usikan, kay gi-mention kanina sa Sunday School, giusik-usikan ang kuwan, kamay pag-ibaligya, hindi ano nang halin, hindi pangatag apod-apod sa mga pobre. Pero actually, gisulti ka dito, actually, wala ang concern niya, wala sa mga pobre yun actually, nga may paghihatag sa mga pobre. Kundi, ang concern niya, kay nawangin siya swakta during that time. Well, nasayaman siya because kasayang sa kwarta. Kamahalon kayo ani. Sayang ang iyang pagtigom sa katuig para lang mapalit kini ang perfume. Niya karon iya nagkipabo diya sa tiilan ni Jesus. So iya siya kasayang. Ay na yung naong lagi gid siya kwarta. Maganing nahulog lagi gid siya, no? Napapag siya kay naong gid siya kwarta. Bisan basahon nato ngayon sa John. Sa Mark chapter 14 o sa John chapter 12. No? So, iwala na ang storya mga igsuon. No? Unya, nag-ingon na sa propeta, o sa Pharisee. Kini kung propeta pa ang tani, naibaluan ang tani ang sa nga klase nga babae. Ang nagkupot kaniya, unya, naghalok kaniya sa iyang tiil na makasasala ni. Ana, o sa Pharisee. And then, si Ginoong Isos, na nasakta ni Ginoong Isus sa unang-una aning sa katao din eh. Ngayon siya, Simon, na ako isulti sa imo. Dunay duha katao nga nakautang sa gapautang sa ka-creditor. Unya, ang isa nangutang og 500 denarii. 500 denarii. So dako-dako, no? Ang usa, 50 lang ka denarii. Unya, pagkapon sa panahon ng tigsingil na, di kabayan ng duha. Kaning duha, isa to gamay, 50, di siya kabayan. Pasabta na ang 500, kaya ako. Pero kaning 50, di hapon kabayan. Pagkapon sa panahon ng matiman sila kabayan, gipasaylong na lang sila. And when they had nothing with which to repay, He freely forgave them both. Tell me therefore, which of them will love Him more? Si Ginoong Isus, kinsa atong duha ang way kong magyud og labaw. Kaning utang, no? Kaning utang mga igsoon, sacrifice our sin. Dagang sala, utang sa Diyos. Gamay kag sala, gamay kag utang sa Diyos. And this time, the Pharisee thinks that gamay ra sila og sala, ano gani judgmental kay sila. But gihatag ni Ginoong Isus ang usa ka palig-ingnan, no, sa duha ka ng utang, na ang isa ng utang 500, ang isa ng utang 50, pero pareho sila dili kabayan, o tungkol diyan na, gipasaylo, no, gipasaylo sa creditor, no. So, sige na mutano sa Ginoong Isus, asa aning duha ang mahigugma, no, which of them will love Him more, asa aning duha ang mahigugma aning creditor, or mabati o gratefulness aning creditor. Asa aning duha ang mapasalamato niya. Ingon dayon ang Pharisee nga kaning nangutang og dako, kaning nangutang you have rightly judged. No, ingon si Simon, I suppose the one to whom He forgave more. And he said to him, you have rightly judged. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? Nakita niyo mo rin babae, no? Pag-abot na ako din sa imong panimalay, wala gid ko ni mo gitagay trapo para trapuhan ang akong tiil. Wala ko ni mo gitunuli og tubig para hugasan ang akong mga tiil. Wala ko ni mo gitagay trapo para trapuhan ang akong mga tiil, no?
But this woman, ano siya? But do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. 45. You gave me no kiss. Wala gikunin mo gihaluki. But this woman has not ceased to kiss my feet. Sabi, since the time I came in. Psalm 46, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with the fragrant oil. Grabe, humot kayo nga nangalimyon sa sulod sa mga panimalay o may gawas pa yun. No? Sa other box, mabasa na to, may gawas pa yun ang pagpangalimyon dito sa gawas. Good day mga ingson. Hallelujah. So therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. And he said to her, your sins are forgiven. During sa praise and worship, kaingon ko, nalitong sa Lord, basin ako, may nakukay sala, din kanamong tanan nga di ang tanong ng sulod din nga fellowship center. Kaya pasabot ko pag-aya ni Lord, ani nga passage. Basin Lord, ako may pinakadako kay sala dani. Kanamong tanan nga di ang sulod sa fellowship center. That's why I cried out to the Lord. Though na-use na ginagawa ko so every time sa praise and worship, nga mo yung reason, Lord, cry out, Abba, Father. Pero kaganina mo yung son, maraglaw kayo. That's why I said, natapos na praise and worship, ganun sulok-supos kalipay. Yes! Hallelujah! Kaya, na-release ko, naka-recover ko sa thought, kaya i-impress ni Lord sa ako, kaya nakaingon ko, hala, basin ako ang pinaka makasasala na tanan sa amo nga niya karon sa sulod. Praise the Lord. Hallelujah. So, unsa ka ko atong mga sala? Delikado na gamay. If we consider our sins that we committed, just small sins, delikado kay mahimot ang self-righteous. So, mahimot ang judgmental ngadto sa uban. Delikado kaayo, no? We might develop an attitude nga self-righteous ka. Kaya gamay akong sala. Yeah, kanang maka-judge sa atong siguro ka siya, makasasala kayo na siya. O nga, ang gamay rin sala, gamay rin kung sa Ginoo. Kung ang daghan sala, nagipasaylo, ala ka, dako gugma sa Diyos. So makita na ito, dili may isuon, grabe ka extravagant, no, ang worship that this woman has shown us. Extravagant kayo, sobra-sobra. Kana bang maghilaka kag ang luha ni mo, unsa ka daghan sa luha na-afford niya o huka sa tili ni Ginoong Hesus. Unsa ka daghan sa luha na kamalo dala mga igsuon nga ang tears na nato said as three significance no nga nakuha nako mga igsuon samtang gabasa-basa ko nakuha nga significance sa tears, no? Na ako lang i-share sa inyo, no? Tears can represent sorrow, repentance, and divine compassion. Dahil mafili mo ang presence ni Lord. Mafili mo nga kanang prompting din na nga kanang bitong pasaylo ako Lord. Na-prompting. No? And then nagsoro ka sa imong mga sala, Lord, na imo ginako doon pasaylo aging ko Lord. No? So it represents, tears represent sorrow, repentance, and divine compassion. And it is also symbolize the human emotions
and divine interaction. Maunay ng tears. Sabi nato na, basta-basta lang na nga, walay pulos ng kangahulog ng mga, walay pulos ng mga kangahulog na luha. Diya, gatigo mo na ni Lord, oh. Psalm chapter 56 verse 8. I-treasure ni Lord ang mga luha nga manggawa sa atong mga matao in times of worship. Dili mamahimong sayang ang mga luha nato nga atong gaipatulo when we worship the Lord. Galamiton kayo ang mga luha para itrapo sa tiil ni Ginoong Hesus. Romans chapter 10 verse 15. Kabalog yung tamay isuon that the heartbeat of Jesus is go. Share. Diba? O sa English sa Romans chapter 10 verse 15. How beautiful. Agoy, mamahimong tsaka lang niya ang atong mga tiil. When we share the Word of God to others. How beautiful is the feet. Tanawin yun nato kay basit na sa'yo. No? Romans chapter 10 verse 15. Kay basit o masayo ko ngayon son. Chapter 10 ba? Verse 15. Yes. How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of the good things, Ay, ingon ko kanina, what is it the feet of Jesus? What is it the feet of Jesus? Kung dili pa precious, beautiful ang feet ni Jesus, dili makusik-kusik ang babae, because of the precious, beautiful feet of Jesus, He came to know Jesus and been forgiven and have been saved. Tungod sa katsada sa tingin ni Ginoong Hesus that He has been reach out. Na-reach out siya. Nakabaton siya kaluwasan ng pasaylo siya sa iyang mga sala. Kita mga igsoon, are we grateful to those who share the gospel and to us? Naani lang tiil na himong tsada, na himong beautiful because they come to you and reach out to you. How beautiful is the feet. Munayin ko nga, what is in the feet of Jesus? Nga nag-usik-usik, may kausik-usik yun ang term ni Judas. Na nag-usik-usik yun ang babae. Giribyok sila ni Ginoong Hesus. Pasagdi, tungod kay ang gihimo aning ang babae is a memorial of my body. Because taralo na si Ginoong Hesus sa hukmanan o ilansa na dayon siya sa cross. Pasagdi ninyo. Kay total, yun ay hatas mga pobre. Kay total ang mga pobre, kauban ba ninyo perdi? Pero ako, talagsa rin ninyo mga kauban. In the presence of God is there. Grabe! Ayaw, sige. Pagpabati mo lang, nana! Si Ginoong Hesus, nana presensya ni Lord. Grabe, ayaw, sige, igsoon. Lord, hindi ko mo ng karoon lang to, diligi ko ni mo i-bless like Jacob. Lord, dili ko mo ng karoon, Lord, og syagit. Dili ko mo ng karoon og hila. Kung to dili na akong ma-feel nga, imo kong i-bless, imo kong ipuno, imo kong ipasabot, o imo kong i-release. Aning mga butanga, Lord, naging hinahanglan ako nga ma-release ko. Iyon si Ginoong Hesus talag sara. Kini sila, kauman ninyo, pero ako talag sara ninyo. Talag sara ay nato mabati ang presensya ni Lord. So every time ipabati ni Lord ang presensya niya, kanang magahit nga butang sa iyong kasing-kasing, igsuon, set aside na napadapli na. Magsige, magunay tang-taon na nga ako. Kung sa pa isulti sa kutapan, kung sa isulti sa ako na sa likod. Ngano mag-care tamo sa isulti sa tao? Ngano, sila ba ang bless? Sila ba ang panalangin? Di ba ang si Lord man? Di ba ang Diyos man ang panalangin? I don't care what people say about me. Ay na dapat mo isa na I do not care. Kani nga babae, pwede siya abugon. Because she was considered as gate crusher. Hindi siya invited.
Gi-rest niya ang iyang kaugalingon nga bahalang magkinaunsa, bahala pag sa isulti nila. Basta mabuhat na ko ang akong angayan buhaton sa akong my Lord. Sa akong Lord. Nana mo mga isul ka determinado. Do you have that kind of determination? Nga Lord, niano rin naman lang ko. Nag-antos kong saka ng 4th floor. Hamak kaayo, Lord. Parang ganina, na prayer circle na. Dili ko ka-join diretso kay parang kapag ako pag takog hangin, kalisod ko nga, hanga kayo. Do we have that kind of determination? Di ay naman lang yun ko, Lord. Nag-antos kong saka ng 4th floor. Pusa, Lord, di ko mo uli. Unya, naimtihan ka lang niya, puno. Dili, puno. Dapat mo uli ko niya, Lord. Na ako'y bitbit. Puno ko. Dili, pili mo uli ko niya, Lord, nga ako'y bitbit. Nga pag na ako'y matagbuan ng mga Kristuhano, nga wala nanimbang. Nga, kumusta man ang inyong simpa? O nga nga, kung tubang ko yung repudayan ko nga, ay, the same as usual. Sa akong pagka-attract nila mga Yesu, o balik kong simba. Nga ikaw, ang imong tinubagan, ingon naman gyapon nga, same as usual. Ama ko naman gyapon. Wala na kay napit-pit iksuan, wala kay nasalod. Nagiginanglan naman mo saludan, o pit-pit yun ta sa mga butang spiritual ng langit nun for our own consumption, for the whole week. Consumption. Kaya gano'n, usay, Martes pa, Merkulis pa, gapang lupay-pay na ang mga Kristohano na naglisod na, kapoy na kay trabaho. Na Merkulis pa, na pinapakadlaw yung mga pang Domingo, salod na sa ko. Kano saan pa mo abang ang Sunday? That's why every Sunday, we have to salute using your heart. Because your heart is your vessel. Di ba pwede ka niya, ani ka nila, nabili na yung kasing-kasing. Gilak sa aparador, ang heart. Dapat ani ka, dala din yung kasing-kasing. Mamanay vessel, mamanay yung sudlan mo. Sa mga butang sumitong ng lagit yung imong saluron. Di ba? But sometimes, kaibili na ito ang atong heart. Nabilin sa balay ang atong unang-unang kasing-kasing. Tuwa dito, go-worship ka sa Ginoo. Awat-awat rata, niya ang atong mind and heart, miles and miles away. Di dapat mabilin ang atong heart, mga isun. So, bitbiton yun nato. Pero kaka-bless kayo, yun ani nga babae, mga isun, na grabe siya, grateful kaayo, grabe siya. And that's why ingon ko nga, this is the best example of a true kind of worship. Kaning ipakita niya nga example. What kind of heart? Kini nga klase nga babae, unsa nga klase ang iyang kasing-kasing. No? So atong tanaw nun sa klase kasing-kasing niya sa babae, kay anong inunani siya mag-worship kang Ginoong Hesus, and hopefully mag-kids po na to ang atong kaugalingon kung saan ang klase ng worshiper unto the Lord. After we have received the Lord Jesus Christ in our heart as Lord and Savior, what kind of worshiper we are? Sama ba taani nga babae nga willing to be at rest, willing to offer sacrifices, no? Sacrifice, because kanang perfume lang daan nga kamahal, ana, no? During worship, we will pour out everything in front of the Lord, in the sight of the Lord, in the presence of the Lord, our mind, our heart, our emotion, our body. Because sometimes, kinahanglan po rin atong physical gesture, kining atong kuan mo cooperate sometimes in order to break through, no? Gikinahanglan. That's why gani body, soul, and spirit. When we worship the Lord, are we willing to offer everything? Soul, body, spirit, emotion, soul. Are we willing to offer everything?
And to the Lord, because when we worship the Lord, natanaw si Lord, so unsay dala nato mga igsoon. Unsay dala. Dala-dala ba nato ang mga precious things aron i-offer niya ang Lord. Kabalo ba ta, there are a lot of things, precious things nga atong nadawat. From the time that we have received the Lord Jesus Christ, kadaghan kayo. Our faith, our trust, our love, our devotion, and to the Lord, kinitanan atong dawahaton, atong ihalad, kinadawat naman ihalad nato. Diya ka Ginoong Hesus, every time we worship the Lord. So, what kind of worship? Or what kind of heart that this woman expresses, no, unto the Lord? The kind of heart, ato di siya titulan mga igsoon, the kind of heart that expresses a true worship. Klase sa kasing-kasing, nag-express yun sa tinupod ng worship. Kapalo kita mga igsoon, sige na po ibalik-balik ni sa diya magtudlo kong praise and worship. Worship is a 10% expressions of words and music, but it is a 90% lifestyle. A total of 100%. Because karong panahon naman God, majority of Christians, no, majority, dili ko mo yung tanan, but majority. Kay, nahimo na nga idol ang music. They think na kung nakakanta sila sulod sa church, naka-worship na sila sa Ginoo. Do we agree? Dagan kayo may igsoon. Dagan kayo. Mga sikat na nga mga members sa worship team. Mga sikat na mga singer. Makurat ka. Anong nag-backslide? Wala na nila gidawat si Ginoong Hesus ngayon ang personal na Ginoong manluluwas. O yan, sa diyang nag-backslide sila, daghan man silang mga followers, daghan silang mga fans. Okay? Because ang mga musician, mga Christian musicians karon mura na po mga celebrity, just like some of the pastors, some of the ministers, mura na mga celebrities. Sa diyang nag-backslide sila, daghan po kayo mga followers nila, nag-backslide po. They became an idol for some of the Christians. Kay may sila manganta, patsada kay sila tingog, wow. Gidagang kay sila mga kanta. So nahimo sila nga idol. Gi-idolize sila sa mga Kristiyano. Bantay ta niya may igsoon. Kaya basig nahimo na itong idol ang music. Timanan na itong may igsoon, it is only 10% out of 100% that the Lord is expecting us from worship. It is only 10%. Okay, kanang 10%. That's why gani kay 10% we have to make it quality. Kung mukanta na lang ka, ay mo na kanang ang kalidad na kanang kinatibok ang ihalad mo niyan. The best of your voice, ihalad ka na tanan mo lang kanahan kay ko. Magsing kita during, hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus. Kay kutob sa makaya nga loud nga voice, ihalad ko ka na kang Lord. Kaya pinakakusog nga tingog. O ka ng pinaka-the best na ko nga strength when I kneel down. Pag masakit ang akong tiil, that's the time, that's the best time to kneel down. Kay si Pastor Sam, dagan na rin, pati kong simtil, kasakit ang imong tuhod. You're not getting younger. But every time mong bantik kung kasakit sa akong tuhod, di na kuminom tambal. Gipon ako na siya nga habit. I do not drink medicine. Kaya si Pastor Sam, pag-inom sa imong tambal. Kaya ganun kasakit naman imong tuhod, imong tiil. I do not drink medicine. Ako gi-exercise my igsoon nga, kneel down. The more I feel pain in my feet, in my knees, I kneel down to the Lord. So, mahatag na ko ang pinaka-kusgan
pinakakusgan nga lukso, pinakakusog nga wave sa pagsayaw, pinakakusgan kay nga luhod, balag sakit tuhod. Ano na mga igsuon? Just like this woman. Pwede na gani, anaon siya sa mga parisiyo, si Pao siya, hoy, di na ka-invited. Pero, pangandaman na niya pag ay may sunog, no matter what happened, musulod yun ko, kay himuon ko yun ang akong ako, pagkipo, pag-ila, pagsimba sa akong Ginoo. No? Actually, sa dihang din ko sa Ginoong Hesus diri nga, for she loved much, no? Sa 40, and he said, your sins are forgiven. And those, doon ay portion na she loved much. Okay, sa 47. Therefore I say to you, her sins, which are many, bisan pagdaghan, are forgiven, for she loved much. Kaning word maison, actually, it doesn't count kaayo of the reason why she was forgiven. Dili kay na siya dako kaayo nga count kanan nganong nahigugma siya og dako tungod kay gipasaylo siya. Actually, it doesn't count most. But the result of being forgiven, that's why she loved much. Resulta, sa diyan gipasaylo siya, ni resulta sa gugmang dako kaayo nga nahigugma siya kang Ginoong Hesus. It was a result of being forgiven. Kaya gipasaylo siya, the result of being forgiven is she loved much the Lord Jesus Christ. Muna siya may iso na, turo na to. Dili ka, it doesn't count most of the reason why he was forgiven. But it counted most when she loved much because because that is the result of being forgiven. Kinsa ba nahigugma kang Jesus because you first love us? Amen. And because of knowing that kadaghan sa sala nga nahimo na ko. Nagipasaylo niya. Hallelujah. Grabe gid kayo mga igsoon. No? Ang ato bang pagsimba, inaana ba ka-extravagant like this woman? Inaana ba mga igsoon? Ngayon ta sa atong isang katao nga, grabe po na, sobra naman po na, sobra kaayo. Kabalo ba taon sa hindi sa extravagant? Because nag-iskot na walang taong extravagant. Ang meaning sa extravagant is exceeding the limit of reason. Exceeding the limit of reason. Muna siya ang word, ang meaning sa extravagant, ha? Exceeding the limit of reason. Tanaw na good ang klase sa pag-worship sa babae. Karami naman sa kato. No? Sa normal nga pagpaminsan sa tao, kung kaingon yun ka grabe ka na, grabe sa siya mo hilang nagkakaluha, no? Nahugasan niya ang tiili Ginoong Hesus. Grabe po niya. Grabe guys, na kasi mong taas. Long hair. Gitahit sa tiili Ginoong Hesus. O yan, grabe kita iyan. Tulong nga. Galuhaan niya ang tiili Ginoong Hesus. You see? Kung kita mga ito nga, abnormal na siya. Abnormal na. But the extravagant is exceeding the limit of reason. Another meaning is lacking in moderation, balance, and restraint. Another is extremely or excessively elaborate. Grabe, no? Marang tani ang normal. Mabigyan niya ang normal, no? Makakanta ng takong pagkakanta. Humana! Nganong galanganon, nganong gadugayon, nganong maging ang worship leader, pagkuana pa man din na. Diba? Unsay usual, beyond the limit, beyond what is usual. That is extravagant. Unya, mauni ka pangitaon ni Ginoong Hesus. Mauni ka pangitaon ni Ginoong Hesus ng klase sa worship. Kung kaning ipakita sa babae.
This is the kind of worship, this is the kind of heart that expresses a true worship. Very extravagant. Grabe, no? Hallelujah! Ang worship sa kababay, grabe kay extravagant kaayo nga ang commendation ni Ginoong Hesus. Ikaw, nihani ko sa inyong balay, wala din. Pero tanawa ng babay. Tanawa ng babay. Ina niyang babay, your sin, you go now. And be at peace, your sins, though many, has been forgiven. Go now, may go now. Hallelujah! Anong tanawa mo galingon? Daghan ba kong sala, Lord? Daghan ba kong sala, Lord? Nga, susama niini nga babae nga, dapat lang, no? Dapat lang, Lord, nga himuon ko kini. Kay, just to express my gratitude. Kay kung po na ako, Lord, pila ka sala na ko ang imong gipasaylo, Lord. Pila ka kasala na ko nga nang duk-duk nimo dito sa cross sa diyang gilansang ka sa cross. No? Pila ang akong utang ka, Lord, nga mo'y nagduk-duk dito sa lansang sa dihang gilansang ka sa cross. Hallelujah. So the kind of worship, the kind of heart that expresses a true worship. Tanaw na to. Ang una is humble heart. Why? Kita kayo ngayon son how humble the woman is. Because a true worship, a true worship is expressed only in a humble attitude. Kung mapagarbo na may soul, hindi na ito ma-express ang tinuod ng worship. Diha kang Jesus. Yes. Kaya mapakita lang na ito ang tinuod ng worship. Diha by having a humble attitude. Lord, walang give ko. I am empty. I am broken. I am unworthy. What can I offer to you? I have nothing and I am nothing. We need to humble. In the presence of God, we need to humble. Kung sa may ako ikapasigato, Lord, I have nothing. Kung sa may ako ikapasigato, di sa imo ato ba? Kung sa may ako ikabalos, Lord, di sa imo ato ba? Wala lang. Kay bisan ang hangin nga akong gihanggap, ikaw pati hapon ang tagya, ikaw tagya niling tanan. Everything that I have enjoyed these days is all yours. Kay bisan gani ang hangin. But how can we express our humility? Kung sa pagmata palang gani nandun sa buntag, di ta ka pasalamat sa laing adlaw na imong gidugang Lord sa akong kinabuhi. Nga imo pang gipabuka ang akong mga mata. Nga imo pa akong gi-enable nga mubangon. Nga gipagula pa nimo Lord ang akong tingog. Nga gigutugutan pa nimo Lord nga buka nga akong dalunggan aron madunggan ko ang imong tingog. Pagkamaayo nimo Lord. Thank you Lord. Sabihin ko, Lord, sorry kayo, Lord. Thank you and sorry. Thank you kayo, Lord, sa dughan kayo nga mga butang na imong gihimo sa akong kinabuhi kaniya ito karon bisan pa sa mabot daghan kay dili may hap. Ug tungod sa kadaghan, Lord, sorry. Nga tungod sa kadaghan, Lord, dili na ko makupapan usahay enumerate ang tanan tungod sa kadaghan. Every morning, mong gawas na Kristo. Thank you and sorry. Pagkadili maihap, Lord, thank you.
But sorry, Lord. Kaya tungkol sa kadaghan sa iyo ang mga dilihan ko enumerate one by one. When I try to count it one by one, Lord, kulang. Kulang. Kulang ang isang oras. Kulang ang minuto. Kulang ang segundo. Kulang kayo, Lord, kumingon lang ko, good morning. Kulang kayo ang minuto, segundo, kumingon lang ko before ko matulog. Thank you. Thank you, Lord. Huwag magagawang na dahil kulang lang. Kulang yung kayo. Kaya rin mong ihatag ka lang ko, nakaluwasan. Grabe nga sakripisyo. Nagpakamatay ka sa krus. Kung kira diretso, kung gilansang lang ka diretso sa krus, pero grabe gipaantos ka, gipabaklay ka, gipurungan ka sa tunog, gipabaklay ka, sa trial period palandangan, gipasapasa ka, mura kang bulang, gihatod ka kay Paski, balik na po kang Herodes, gipabalik na sa murang bulas, Kinong Isus, gipasapasa. Kay galumba ang tanan o panghunaw, just like sa Governor Pilate, galumba ang tanan o panghunaw. Kung yan ay ipabaklay pa, ipapasan ka pa sa krus. Yan, ipurong-purungan ka pa sa tulong. Okay raw na ito. Ipasakay na lang ka o giaswat ba ka. Pag-abot ito sa cross, gilansan na lang ka diretso. Kaya mamang ka ang demand payment sa mga sala. Wala makailain nga demand payment. Wala makailain nga bayad sa mga sala. Kamatayan man ka. Di mo sa cross. Pero nga nung ipaantos ka pa man. For how many days? It was because of my sin. It was because of our sin na may inundan nga gilansan ka sa krus. Unya magtiyaw-tiyaw ko alagad kanimo. Magtiyaw-tiyaw ko simba. Magtiyaw-tiyaw kong pumunta sa mga bulaton na may kalamitan sa imong mayan. Magtiyaw-tiyaw kong pagkinabuhi sa akong kinabuhi Kristohan. Nga dili ko mudanan, nga dili ko magpagamit nga preservative as salt and light of this world. Magtiyaw-tiyaw na lang rugan yun ko, pero mi Lord, magkadako makayo sa sakripisyo nimo. Kung kini problema nga akong naagihan karon Lord, kagamay na tayo aning compare sa sacrifice na imong i-undergo. Niya magbagunpot pa ko usahay Lord, kung makadugong-bugal-bugal. Masuko pa ko usahay Lord, kung madunggan ako nga na inagsaway ka na ko. Ang namayunay ko nga, kagana mag-atua, laparuha, sumbaga, sipa. Ikaw ka, Lord, sa dili ka pa sa kalibutan. Giunsa sa mga parisiyo ka pagdagman. Kagamay ra ka isa akong pagsulay, kagamay ra ka isa akong problema nga akong i-undergo ka, Lord. Gilibak lang ko. Gingnan lang ko nga dili ka worthy dinha sa tumangan. Kagamay ra kaya na nga bugal-bugal. Kagamay ra kaya nga saway. Kasi Ginoong Isus giingnan pa siya, gininyohan siya. Giingnan siya. This man is a demon possessed. Tanan klase sa pagbugal-bugal, tanan klase sa pagdamman, gihimo kang Ginoong Isus. Unsay kasakitan ni Ginoong Isus? Nga wala, unsay kasakitan nato, unsay mga pagsulay nato, mga problema nato, mga balatian nato, kawala ni undergo ni Ginoong Isus.
Tanan siguro. Tanan nga klase sa kalistanan. Gi-under ko ni Ginoong Hesus. Even to the point of death. Even to the point of death. Kang Bible gayon, by His stripes, we have been healed. Hallelujah. And the second kind of heart na nakita nato sa babae that expresses true worship is grateful heart. Are we grateful? We must ask ourselves, pagtanong natin itong kagaling, how big are the debts that Jesus canceled for me? How generous Jesus toward me, considering the pain my sins inflicted upon Him. How much thanks do I owe Him for canceling the consequences of my past? Paano na ito itong kagalingon na iso? Basin self-righteous guys sa natanatag mo yung tanga. Ang ngayon lang ang undergo sa Ginoong Hesus sa ingon na ito. No. Kaya kung doon ay ngayon mag-antos sa kasakitan, nasa consequence of sin is kita because kita nakasalanan. Pero nga nung iyak ko ng Ginoong Hesus, because He loves us so much, that's why we owe Him our love. Because He first loved us. Gihigog mata niya mo yung sunong, wala lang niya gisulti. Wala lang gisulti, Ginoong Hesus. That I love you that much. Dili susama sa tao nga mayngon. Memorize na lang. I love you, I love you, I love you, I love you. You are my forever, forever, forever. No. Wala lang gisulti ni Ginoong Hesus, kundi gihimo niya, ipakita niya sa buhay. And in the same way, gusto ni Ginoong Hesus. Ako ga-wonder kung anong number 1 niya nagibutang ni Pastor Sam sa guidelines sa worship team. Isang pag inyo talagang number 1 niya gibutang niya, in love with Jesus. Because kung in love tas, kang Ginoong Hesus, everything will follow mo Hesus. Faithfulness, follow na na. Commitment, follow na na. Munang number 1, gibutang niya, in love with God. Are we in love with the Lord because He first loved us? Are we willing to pour out our heart, our soul, our emotions, our spirit, when we worship Him? Because that is one that is seeking. Even until now, kanang klase sa pag-worship. Hangtod karon nga pag-itahon, nga po ni Ginoong Hesus. John 4:24. This kind of worship God is seeking. Do we have the grateful heart? Next, nakasing-kasing is generous. Nanumay ko generous. Wala niya, pakibawala niya ang value. Wala niya, di hatagan ng dakong balor. Ang perfume. Nagkumula na ang may soul, pila ka bulan na yan itiguman para mapalit man niya ang klase ng perfume. But here comes, when the Lord Jesus Christ
encountered Him. Yeah, she's willing to pour it out at the feet of Jesus. That's why He has the generous heart. Do we have that kind of generous heart? You know? Very extravagant heart tayo. Kaya nga naman, kita, mayan ganita nga. Kisa'y mag-pledge sa kids' room. Kita pa'y nakong sweldo, kita pa'y may yung 100 na ako. Kung kinsa matong gamay sweldo, nag-pledge o 500, 1,000. Hallelujah. Are we worshiping the Lord extravagantly? Exceeding the limit. Kaya maurang tanin. Ang akong tithes, 100 ra. Eh, maginana to sa 100 ra. Usay, dili pagit mo po itong 100. Dili pagit ako mahatag. Pero niya yung mahatag og hallelujah. Exceeding the limit of reason. Dahil mo mga tithes nagko. Yung pagkamot pag-yung-kamuta, mamot pag-yung ko, yung pagkamot ugon. That's why, makaitong na, ay, mauni sila, ay, makita, mauni, ipanalaginan na inisya, kainari na inisya. Pag inala ko ngayon, wow! That's why the Lord blesses him bountifully. Kay, ay, hala, yun na ani na yung sweldo, dako, kaya siya sweldo, ano ko kayo siyang tithes? And it was so amazing because during the time of meeting, mag-pledge, exceeding the limit of reason. Is this the kind of worship that we desire to offer to the Lord? Alam mo, dili na mo nga tithes, oy. O, di na mo. Pledge, oy. Naku, mag-amot, oy. Naku, magay kong tithes. Gatag na kong tithes. There was one time meeting, mga igsuon sa mga chairman, nilay ko na. Kaya ka magtanong ta, sowing, and planting are the same. So when we exercise giving, actually we sow, we plant. Huwag na iba sa Bible, no? Na mag-sow, mag-planta. So when we give, we are just like sowing and planting. Pero kung magtanong magunta, ito na yung mga panahon na ato lang kakuralon. Kaya nung dili, mahilagtan, dili makawat ang mga tanong. Oo, kawas sa mga, di ba kayo naman, mga tao, mga tanong, di kayo naging, may kong kalamungan, may kong tanglan, may kong talong, ano. So, ang uban, puralon yun na nila, kay gawas sa tao na mag-ilabot na diretso, dili ko nun, dili mananghin, na ay mga mananap, nga musulod, panganon ng mga tanong, ni mo. So, munang nakuralon. Hello. Kilapitan ko lang na yung Zoom. Kanikisgutan ako one time sa pag-meeting sa one chairman. Ay, kaning kurali ay mauning tithes nga mo guard yun sa panalangin nga aron dili makawat sa kaaway. Kaning mga tanong, manin, this is where we exercise giving. Because giving is sowing and planting. So that's why we need to corral it with our tithes. Naadiragin niya. Pastora, daw be nagkural lang. O niya, walay kita nung. So ito pag-net na ito, na. Pastora, daw be nagkural lang. Meaning, naghatag ng tithes, pero wala man siya nagtanong. God is faithful, no, in all aspects. No, God is faithful in all aspects. He will continue to bless. He will continue to bless. Kaya may igunan na naghahatag siya tithes, but then she doesn't exercise giving. No? Pero na po yung ba nag-exercise ng giving, but they do not give tithes. Imanagal ko ni Mike Son, in giving our tithes, we do not actually exercise in giving. Because tithes are not ours. Dili ato na. Ato lang nang balik sa Diyos. But when we give, it should come from us.
Kaya dili man ta maka-exercise sa hatan, nga sa dili ato. Igor man nato lang uli sa Ginoo, no? Pero dito sa remaining, no, dito sa remaining, dito ta maka-exercise sa atong giving. Dito ta makatanong, dito ta makapugas. Dito ta maka-exercise sa planting, sawing, o, naginanglan si Koan, naginanglan kita, amot ta karon ha, o bayad ta karon ha, per head naman niya. Oo, naginanglan. Ako na bayad din mo. Ako na nag-libre sa ako, sa bayad dito, 375, gilibre ko. Ay, thank you kayo. Thank you kayo. So, kinanglan ko mo sponsor ani yung isa. Kay, naka-discount ko kay na may nagbayad sa ato sa 375 dito. Lord, akong i-declare. So, there must be one wiping ako siguro kung anang 375. Kaya libre mo. So, do we have that generous heart? Na dili magkwenta pa. Anyway, ano magkwenta na ito ko? Huwag mo kikwentahin ni Lord sa panalangin. Grabe, the Lord has been pouring out, continuously pouring out blessings. Kunya, wala siya nakwenta. Nako, niya ako mawita ko. Uy, ako'y nagipalit sa snack. Karuna, sunod ka mo na po nagipalit snack ha. Nagkamuot mo sa mga phosphor-guys. Phosphor-guys, couple seminar. Malibot ito na mga couple seminar. Couple seminar, nga natang sa kaisuan nga, uy, mag-apunta ta, kaya so ba, gutom ba, kapag apunta lang sa gutom na, sa media. Yung mula swing ito, mama, di gutom na kayo. Bahala mo diya, kung hindi mo mag-amot-amot sa pagkaon. Basta magbalon ko sulod niya, makaon ko diya sa inyong atubangan. Kay gutomon din ko. Grabe ka, honest kayo. No wonder nga, ganti kayong lawas. Dilig yan. Kung di mo mag-amot-amot, di mo magbalon ko ba? Kaya pag-amot ka mo ng lectures, pastora. Kaya gigutom ko mukhaon ko. Ano lectures sa inyong atubangan, mukhaon ko. Gigutom ko. Ano siya nga, busa. Magsabot-sabot kita, mag-amutan kita, para ipalit sa pagkaon, panahon sa couples seminar. So, do we have that kind of generous heart, mga iso? Amen? Napakita ko na ni Lord. Generous. Generous heart. Next, last. Habitata. Generous heart. Next is, sa ito primero, ito na ito mga iso. Humble heart, grateful heart, generous heart. Next is loving heart. She loves much because he has that loving heart. When we worship the Lord, the best way to express it is by having, hallelujah, loving heart. Worship is best expressed when you have that loving heart. Why so? Greatest commandment of the Lord. Wala ka ng worship just to impress people. But you worship because you love God. Knowing that He loves you. Siya una, nahigugma. Yung lalagyan isulti, di ba kita sa buwan? Kita, dapat, kung nahigugma ta, dili lang tataman, I love you, Lord. Dili. Ipakita po sa buhat. Amen. Pagkakalatahan Ginoo. Ngayon na talaga ang mga son. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Ang tanan mo yung Amen. Amen. Salamat, Lord. Ngayon mo may gitudloan now to express our worship, having a loving heart, generous heart, a grateful heart, and isang heart. Tapos.